At sana maging tuloy-tuloy lang para maraming mga senior na mandalo. Mang Mara, ngayon ko lang na, mabait pa na. Ngayon lang kami nag-meet. Thank you. Thank you. Sir, programa ni Senior Citizen. Sana yung mga nag-iipon sa kanya, mga negative kung gawin. Para hindi masira si Mara sa mga tao. Katotohanan. Pero yung servisyo, inapar sa mga senior. Ayan, salamat po, Chair. Kami po ay nagpapasalamat sa mga programa ni Mara Tamundong, lalong-lalo sa mga senior citizen. At ako po ay naniniwala, hanggat may Mara Tamundong, may senior citizen. Ayan, thank you po, sir. Chairman. Programa po, ano po masabi niya sa programa para sa senior citizen? Sobrang malaking malaki. Lalo na sa matatanda. Eh sa amin din, ilang senior sa amin, 160 plus. Wala alam matatanda. Mas gusto ko nga yung sasabihin sana kay ma'am na about SONA, maglagay ng butika para sa mga maintenance ng mga patatanda. Thank you. Minsan po para kay Miss Mara Tamundong. Yeah, I wishing her the best. Ayan, thank you po, sir. Thank you. Ang nag-iisa at tinaguriang superhero ng mga senior citizens, si Miss Mara Tamundong. Ayan, nagulat yata sila chairman eh. Sabi na kung ano ba meron. Actually, araw-araw kasi birthday ko po. Sabi nga nila kasi hindi natin alam kung anong sitwasyon ng mundo. So anytime, pwedeng mawala, pwedeng meron. So yung araw-araw na nabubuhay tayo, syempre kailangan parang celebration, pasasalamat. Kasi kanina, nagkaroon kami ng event sa Malate. Ako sa iyo po kami, syempre, ito po mga kasamahan ko, kumunti na nga eh, kasi nga, syempre sobrang init po. So magandang hapon po sa inyong lahat. At thank you sa oras na ibinigay po ninyo. Kay Chairman Chong, thank you so much. Kasi ito naman, hindi naman ito pagpapakita ng kayabangan eh. Kundi gusto ko lang po na makita din ninyo kung ano po yung ginagawa ng mga tao na gusto lang din tumulong. Lalo na po itong mga kasamahan ko, volunteer, naiinitan, nabibilad sa araw, nahihilo, yung pamilya nila, nauubos yung oras dahil nga sa pagmamay na sakit na kami makababa. So, ano pong ibig sabihin nito? Na wala namang imposible talaga sa atin. Lalo na po, kung ang tutulungan natin, yung mga constituent natin, na dapat naman talaga po matulungan, lalo na yung walang-wala. So, ito pong video ko na yan, nakita nyo, dumaan na po ko sa maraming pagsubok, mula pa lang umpisa. Pero sabi ko nga, pag wala ka namang masamang intention, hindi ka naman mapapahagod, hindi ka rin maiilang. So, yung pakikipaglaban ko para sa online registration, yan po yung isa sa long process na pinagdaanan ko. Kasi syempre, hindi naman po natin maiiwasan na mayroong babatikos, mayroong magbibigay ng masamang kahulugan. Pero ang pinakasumatotal po dyan, ang makikinabang naman po yung mga kababayan natin. Kasi hindi naman ako makikinabang, actually, hindi pa naman senior citizen. Matagal pa, 14 years pa, baka marami pang mangyari, bumaligtad pa yung mundo, di ba? Hindi naman natin hawak, kahit gusto rin natin. Pero kapag ipinagkaloob niyan, talagang mangyayari. Parang ganito lang din po yung sitwasyon ko. Yung pinagkaloob sa akin, na hindi ko naman din inakala, dahil ako, hindi naman ako politika, pero politika lang ako sa damdamin kasi makabayan po talaga ako. Nationalistic ako since I was born. Ibig sabihin, kung pinanganak ako, pag may nakikita ako na
may nasasaktan sa labas, may naaapi, parang yung damdamin ko lagi. Gusto ko maging maayos lahat. So nadala ko po yan. Eh sabi ko pala ng bata ako, bakit every time na kami nag-aaral ng history kay Dr. Jose Rizal pa, kay Andres Bonifacio, talagang interesado po ko. Tapos yung mga pag-discover pa sa mga lugar, like yung mundo natin, Pilipinas, ano ba yung pinagmula ng sanilahi natin? Paano ba tayo naging Pilipino? Ano ba yung kultura? Ano ba yung kaugalian ng Pilipino? So, parang dito, nasagot ko na lahat na darating pala yung parang ito lang pala yung paghahanda ko sa kaharapin mo pagdating ng panahon. So, syempre, ako naman po, bilang isang lumaki sa San Andres, Bukid, Maynila, yan, nandito po ang ating former chairman ng Vito, na matagal din naglipot sa San Andres. Ibig sabihin, saksi po siya kung saan ako talaga ipinanganak. Kumbaga, ipinanganak lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila. Naikot nila po lahat yan. Tumira kami sa Singano, sa Leyte. Yan, naging kapitbahay pa namin si Rio. So, kasi pinanganak ako dito sa Oro Enikel. So, lumaki ako sa tapat ng Holy Family. Pag lumaki kasi sa tapat ng Holy Family, ang kasabayan mo dyan, mga bakal, bote, dyaryo. Yan po yung kinalakihan ko. Eh, hindi siguro ako takot, dumaan pa yung truck, tatawid ako. Yung pakiramdam ko na feel at home, kumbaga, hindi yan iba po sa akin. Pagkatapos, lumipat kami ng Leyte, Singalo. Nung high school po ako, bumalik kami dito sa San Andres. So, ibig sabihin, kaya talagang lahat ng lugar na yan, namalegi ako sa Sapanta. Di ba? May shortcut doon sa Leyte na dulo. Doon kasi kami dumadaan nila mama eh. Dahil nga alam naman si mama, lahat kaibigan, hanggang sa palengke. So, lahat po ng yan, naikot ko. Kaya bakit ang dami nagtatanong, ganun ako kakomportable bumaba. Kasi syempre, pag sarili mong tahanan at saka lugar, hindi ka naman maiilang. So, ang akin lamang po, marami kasing nagtatanong sa akin, yung papasukin ko rin yung politika, tinatanong ako lahat po ng tao na encounter ko ganyan. Nakakalungkot, minsan sa akin, dahil nung bumaba po ako right after election, ginawa ko yan bilang ako lang. Ako lang po, si Mala, tumakbo. Nagkataon lang, nakita ko kasi yung buhay natin, yung kalagayan. Imagine, umikot ako sa Baseco hanggang dulo dun sa mga tulay ng bahay. Pagitan ng mga sahig nila, ang lalaki ng puwang. Kapag hindi ka atasanay, malalaglag ka eh. Sabihin, nakita ko hanggang sa San Andres, hanggang pumunta ako ng Paco, hanggang pumunta ako ng Port Area, nakita ko yung katayuan ng buhay ng mga kababayan natin. So, syempre, pag ikaw biniyayaan ko ng Panginoon, ano gagawin mo? Hindi ka naman pwede matulog sa bahay. Hindi mo naman pwede kainin lang yung isang buong lechon, baka mamatay ka. Ibig sabihin, yung blessing na binigay sa'yo, kaya binigay yun, para palawakin mo, para marami kang matulungan. Sa tingin ko, sa pamantayan ng tao, kahit sa Biblia, nakalagay po yan na ikaw ay tumulong, lalo na kung binigyan ka ng paraan. Kaya lang minsan, nakakalungkot, kasi sabi ko nga, siguro tapos na yung election, pwede ako bumaba. Yun po yung nasa utak ko talaga. Sabi ko siguro naman, hindi nila bibigyan ng kahulugan. Kasi nga nakita ko yung mga bata sa Onyx, sinahabol ako pag tumataan ako dyan. So, doon ako nag-decide mag-food feeding. Doon po nag-start lahat. Ang sabi ko, at least, nakaupo na sila, tapos na yung election, pwede na akong bumaba, pwede akong tumulong. Kaya lang, hindi kasi ako napagod. Kaya ako umabot hanggang ngayong araw na ito. Kumbaga, yung pagtulong kasi, dahil siguro masaya din ako, nag-i-enjoy ako, nakakatulog ako sa gabi, pag uuwi ako sa bahay, ibig sabihin na-enjoy ko rin po yung the entire time na ako bumababa. Kaya siguro hindi ko na malaya, 2024 na pala. Mag-e-election na pala next year. So hindi ko po napansin yung panahon. Pero ang hindi ko rin inakala, sa tagal na pala ako bumababa, lahat pala ng mata sa akin, ng ate ko. Lahat pala sa akin, lalo na po yung city. Wala akong magiging honest lang po ako Lahat sa akin nakatutok. So ang tanong ko pala, bakit po ako? Ako lang ba yung bumababa na para mapansin nila? Ako lang ba yung nakaisip na tumulong right after election? Ito po, sinasabi ko lang sa inyo yung damdamin ko, kasi hindi ko naman. Ako, alam ni Mama yan. Oh,
Ako wala akong sama ng loob ng Mara. Senior President ko, kagawad ko, stop nyo, Mara. Nagsabi sa akin, Chairman, pwede po natin ibitahan si Mara sa porsyon? Walang problema. Welcome naman ang lahat sa barangay ko. Diba? Katotohanan. Sino ba lang yung tinawa? Senior ko Diba? Alam po niya, Chairman Tobato, dyan sa lugar nyo, ako nagkakaawaling ako ng bata ako dyan sa Don Pedro, sa pasulok-sulok ka dyan sa loob, yung Ayala na Street, Sube, kasi di ba malalaki po gate dyan. Kami magkakapatid, nangangaroling kami kasi nga pag Pasko, gusto namin may extra money kami dahil ang mama ko medyo mahigpit, hindi po kami pinapahawakan ng pera. Kasi ang katwera ni mama, bata pa kayo, huwag kayong humawak ng pera, baka kung saan lang kayo mapunta, magkaroon lang kayo ng bisyo, ganyan-ganyan. O imagine niyo po, nung bata ako nangangaroling ako dyan, iniikot ko yung buong Estrada, hanggang dyan sa Zapanta, hanggang dun sa kabila, di ba, Rio? Yung levery nga, na-discover ko yun. Ako, may street pala ng levery dito. Kasi hindi naman masyado namin nalalakaran po yan. So, yan po yung mga panahon na kapag naiisip ko po yung lugar natin, nakukonsensya ako kung hindi ko po tutulungan. Kasi dyan ako lumaki. Kumbaga, nasaksihan ko po yung buhay natin noon. Kapag namimili pa kami ng gate, na malaking-malaking gate pa pinipili namin, nagdo-doorbell muna kami bago kumanta. Kasi ine-expect namin, bibigyan kami ng malaki. Minsan, bibigyan pa kami ng cake, binigyan kami ng, binigay sa atin, naalala ko nun parang $10, ganyan, kasi may mga abroad na papasko dito. So, yun yung po yung mga memories. So, hindi nyo po maaalis sa akin kung bakit gano'n na lang po ako kapursigido bumaba. Kumbaga, kinalakihan ko yan hindi ko naman po maiiwasan na hindi ako magmalasakit. Ang sa akin lang naman po, hindi ko naman sinasabing kampihan nyo ko, iboto nyo ko, hindi naman po ako nangangampanya. Pero ang sa akin saan na po, tignan nyo rin po yung mga kadalugan nyo. Tignan nyo rin po bakit kaya siya bumabalik dito. Siyempre, parang mga anak din natin yan, pag lumaki, babalik at babalik pa rin sa pinanggalingan. So, ganun lang po yung pagmamalasakit. At nakita niyo naman, bumabaril pa ako. Kasi nag-practice po talaga ako dahil sa dami ng chismis.